Bago pa man ilatag ang mga dagdag na ebidensya tungkol sa Duterte drug war, una nang hinimay ng prosekusyon ang mga patayan sa Davao City noong mayor pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinarinig sa korte ang mga pagmumura ni Duterte sa ICC at ang pag-utos niya noon na pumatay. Ayon sa prosekusyon, si Duterte ang kumumpas sa Davao Death Squad o DDS. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Angela Lagunsad Castro. Angela, ano-ano na ang mga bagong tinalakay ng prosekusyon dyan? Cheryl and Julius, tama kayo, nandito pa rin ako dito sa area ng Media Center ng ICC sa The Hague, Netherlands, kung saan ongoing po ngayon yung second day ng hearing or confirmation ng charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito inilahad muli ng prosekusyon ng iba't ibang mga ebidensya para magpatibay doon sa kanilang kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At dito nga binanggit nila kung ano yung Oplan barrel project ng PNP during the Duterte administration. Nabanggit din nila yung narco list or so-called PRRD list at mamaya hima-himayin natin yan maya-maya lamang. At kahapon nga inilatag ng prosekusyon ng ilang ebidensya laban kay Duterte kabilang ang Davao Death Squad. Pakita ni Esa Rosales. Karata, gawa na. Sabihin na lang na karata, karata, tulog. Tanong reaksyon sa mga tao. Kahapon, inilatag ng prosekusyon ang ilang ebidensya laban kay Duterte kabilang ang Davao Death Squad. Ipinanood sa confirmation hearing ang CCTV ng pagpatay sa tatlong hinihinalang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City sa katirikan ng araw noong December 2013. Maririnig sa background sinooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols, tatlong hitman ng Davao Death Squad o DDS ang nagtumba sa mga umano'y magnanakaw. Sa structure ng DDS, pinakamataas daw si dating Pangulong Duterte na siyang naguutos at nag-a-approve ng mga pagpatay. Iniuutos naman ito ng kanyang co-perpetrators o kasabwat sa DDS handler hanggang sa umabot sa mga hitman. DDS members did not fear punishment because they were committed at Mr. Duterte's orders or direction. Nagpresenta rin ang prosekusyon ng mga video at pahayag noon ni Duterte na inamin niyang mayroon ngang Davao Death Squad kabilang na ang pag-amin niya noon under oath sa Senate Blue Ribbon Committee. So that is 4 times, 3 of them under oath, that he admitted having a death squad in Davao, including saying he is the death squad. That's not hyperbole. That's not bluster. That's him telling the truth when he feels safe. Binanggit din ang prosekusyon ng co-perpetrators o kasabwat ni Duterte, kasama sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Gueran. Ipinakita rin ang lumang larawan ni Duterte na may hawak na assault rifle. Kasama niya rin si De La Rosa na kalaunay naging PNP Chief at si Isidro La Peña na itinalaga noon ni Duterte bilang Director ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Patunay raw ang litrato na tough guy ang gustong ipakitang imahe ni Duterte. Nang mahalal na Pangulo, ginawa raw nationwide ni Duterte ang operasyon ng Davao Death Squad. Nabanggit na raw noon ni Duterte na siya ang aako ng responsibilidad sa madugong drug war. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. Ilang araw bago maaresto, nakuha pa nga raw murahin ng dating Pangulo ang ICC, pero pagdating sa The Hague, of course, after arriving in the Hague, his lawyers very soon began arguing that Mr. Duterte was not fit enough for these proceedings.
Biglang hindi na raw fit to stand trial si Digong kahit na napatunayan ng mga medical expert ng ICC na physically at mentally fit ang dating Pangulo. Bago ang presentasyon ng prosekusyon, giniit ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na totoong hindi fit to stand trial si Duterte. Apela ni Kaufman sa ICC, ibasura ang mga alegasyon dahil wala niya itong sapat na ebidensya at bunga lang ng pamumulitika. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. So dito nga sa ongoing na day 2 no ng confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte ay pinupunto ng prosekusyon yung direct involvement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa narco list o yung so-called PRRD list no, at ipinakita nila ang isang video na nagsasabi nga no, and I quote, the one reading, sabi niya, the sole responsible, a sole person responsible. No, sa pamamagitan ng video na ito, si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi noon at claiming na siya ay responsable doon sa narco list. Dito sa list na ito, pinakita ang isang Excel spreadsheet na may mga photo ng mga ilang mga individual na may pangalan, kung saan man sila region, no, kinabibilangan, at bawat pangalan doon, Cheryl and Julius, ay may naka-assign na difficulty level or different level rather. No? Una, yung mga lower level lamang na mga police or street level users, yung mga pag nasa 5 level ka na o 5th level ka na, high value target naman ang mga nandoon, ano, yung mga tulad ng drug financiers, mga high ranking police officials. So sabi daw ng insider ng witness ng prosekusyon, ang itong list na ito ay ginagamit ng mga police kung nasa listahan ka, subject ka, or most of the time, kasama ka sa papatayin. Julius and Cheryl. Angela, matapos nga itong unang araw ng confirmation hearing ni former President Duterte, may balita na ba tayo tungkol sa kanya? Meron na bang nakakausap sa kanya or mismong yung kanyang lawyer na si Attorney Kaufman? Yeah, Cheryl, kanina no, we were able to talk to Attorney Kaufman sa labas dito bago siya pumasok sa ICC court. Na-ambush interview natin siya at tinanong nga natin siya kung nakausap ba niya si Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng confirmation of charges kahapon. Sabi niya, oo naman daw. Nagbigay siya ng update at tinanong natin kung ano naman ang naging kumbaga pahayag ni Pangulo. Ang maikli lamang yung sinabi ni Kaufman dito, ang sinabi niya, he is happy. When we pressed na anong klaseng happy, bakit happy, ganito, sabi niya client lawyer privilege na lang ang sinabi niya sa atin. But he made sure na sinabi nga niya sa atin na nagkausap sila ni President Rodrigo Duterte. Angela, meron na bang ine-expect na ipipresent na testigo ngayon ang prosekusyon? Cheryl, kasi nga dahil hindi pa ito ang aktual na trial, this is just a pre-trial. Pagdedetermina kung meron bang sapat na ebidensya ang prosekusyon para i-move forward sa full trial itong kaso. So wala muna tayong makikitang mga witnesses, live witnesses dito. Meron ipepresenta ang prosekusyon ng mga dokumento, audio and video presentation, pero walang mismong witness. Tapos pinagbawal din according sa House rules ng pre-trial chamber. Kahapon sinabi yan, bawal din magbanggit ng mga pangalan ng witnesses, bawal divulge yung kanilang mga identity. Kung kinakailangan ito sa pagpresenta, ito ay pag-uusapan muna in a private session. Doon pagdedesisyonan kung pwede ngang sabihin during the hearing. Pero so far, yun lang po, wala tayong aasahan na live witness na ipepresenta ng prosekusyon dito nga sa ongoing na confirmation of charges. Cheryl. Angela, kahapon nakita natin na in-establish ng prosekusyon yung sinasabing systematic at organized na mga patayan ng mayor pa ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ngayon ba ay may mga ipepresent pa sila mga karagdagang ebidensya na magpapatibay dito para matalakay na rin kung sino yung mga co-perpetrators o kasabwat daw ng Duterte drug war?
Yun Julius, yung mga pinapakita ngayon kasalukuyan ng prosecution sa confirmation of charges dito sa ICC court, pre-trial chamber, yung mga memorandum about opla na double barrel, itong mga so-called narco list, yan yung mga sinasabi ng prosecution dito kasi sa ICC, Julius and Cheryl, may different modes sila ng criminal liability, sinasabi dito it's either your direct perpetrator or indirect perpetrator. Ang pinupunto ng prosecution dito ay yung pagiging indirect perpetrator ni Pangulong Rodrigo Duterte na merong mental involvement si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man siya ang humawak ng baril para patayin ang isang individual, pero siya mismo ang nag-utos at may kinalaman dito sa tinatawag nga nila na war on drugs. So yun yung ilang mga ebidensya na ipinipresenta ngayon kasalukuyan dito sa confirmation of charges. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.